Healthy morning sa inyo pong lahat mga kapuso. Welcome once again sa tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. And this morning, makakasama po natin ang ating resident dermatologist. Walang iba, kundi si Dr. Jean Marquez. Good morning, Doktora! Good morning, Connie. And of course, good morning po sa ating mga viewers. Marami tayong tatalakayin ngayong umaga. Yes, at ang ating pag-uusapan, walang iba kung hindi ang sinasabi nga nilang simple, no, na sakit pero masakit sa ulo. At yan nga ho talaga ang ating pag-uusapan, ang tungkol sa headache, no? Madalas minawalang bahala ho natin ito dahil sabi nga, it comes and go, di ba? Minsan, pagka tayo ho ay nakakaramdam nito, iniinuman lang natin ang gamot at minsan okay na. Pero, what are the things to watch out for? Sabi nga nila, yung mga symptoms na kapag tuloy-tuloy ba ang pananakit ng ulo, normal pa ba yan? O baka meron na diyang mas malalang sakit na kaakibat? Yes, Connie. Ang pinakamahalaga ay kung kailan natin masasabi na ito ay delikado. Maraming causes actually ang headaches from a simple dehydration, error of refraction o yung sa mata, no? At minsan naman, ito'y ngay dahil sa tumor, no? So, importante talaga na alam nila kung kailan ito delikado at ano ang sanhi ng mga headaches na ito. Yan naman ang ating alamin mga kapuso this morning. Kung ano-ano nga ba ang mga dapat nating malaman tungkol sa sakit ng ulo at ano-ano nga ba yung mga symptoms that we should watch out for and of course, ano ang lunas dyan. Ang araw-araw na akala natin ay maganda. Naku, agad na pupurnada kapag nagsimula ng sumakit ang ating ulo. Parang kinukuryente. Parang pinupukpok. Tiyak na ika'y mapapa-aray! Ang sakit sa ulo na ating nararanasan, isang uri lang sa daan-daang headache diagnosis. Ayon sa International Headache Society, nasa mahigit 300 ang uri ng sakit sa ulo. Headache actually is a manifestation, no? Parang resulta siya ng maraming mga events na nangyayari sa ulo that is the end product of which is a headache. So hindi lang isang phenomenon ng headache. Dagdag pa ng neurosurgeon na si Dr. Gerardo Legaspi, iba't ibang parte ng ulo ang maaaring sumakit kapag ito ay na-trigger. Nilinaw niyang hindi mismong utak ng tao ang sumasakit. Iba-iba rin ang magiging tindi ng sakit nito depende sa dahilan. Ang headache is a result of the stimulation o ito yung mga parang naapektuhan yung mga receptors sa structures ng brain, sa structures ng skull, or sa structure ng scalp. No? Kahit saan doon, pwede mag-trigger ng headache. Isa sa pangkaraniwang nararanasan ng uri ng sakit ng ulo ay ang tension headache. So ang tension headache, karamihan nararamdaman kung saan merong mga bulk ng mga muscle, kung saan mas makakapal yung mga muscles. Kung mahawakan mo yung sentido mo, may makapal na muscle dyan called the temporalis muscle. Kung hawakan mo yung leeg mo sa likod, yung trapezius muscles, no? O yung kasama din yung mga muscles galing sa leeg. Maitutulad daw ang pakiramdam ng tension headache sa tali na nakapaikot sa ulo at hinihigpitan ito. Ang pinakasanhi raw nito ay stress. Ang causes nito, pang araw-araw na exercise activities that make us tired, or yung mga stressful conditions like lack of sleep or emotional situations wherein the patient again feels stressed out by all of this. Madali naman daw gamutin ang tension headache. Usually, pahinga ka or karamihan is a simple pain medication like paracetamol or acetaminophen, kaya na to. No? Yung iba naman, nagre-relax lang. No? But yung mga may problemado yung headache nila by ng tension headache, ngayon, pumapasok na rin yung mga alternatibong mga relaxing activities like yoga or chiropractic interventions. Isa pa ang migraine sa sakit ng ulo na hindi ka lang mapapaaray, mapapapikit ka pa sa sakit. Ito ang madalas na nararanasan ng 43 years old na si Marilu. Natandaan ko, 35 years old ako noon. And then, naglalaba ako. Tapos, bigla na lang naramdaman ko kumikirot yung ulo ko, sumasakit. Tapos, tumindi yung sakit, akal normal lang.
Mag-uumpisa raw ang sakit sa isang bahagi lang ng kanyang ulo at saka ito kakalat unti-unti, lalo na sa bandang noo. Para ma-remedyohan ang migraine, umiinom lang daw siya ng pain reliever. Kapag daw hindi ito tumalab, cold compress naman ang kanyang pampawi rito. Pagka nag-take naman ako ng pain reliever, hindi naman agad-agad nawawala. So, ang ginagawa ko, compress. So, yung malamig dito sa batok ko, tapos dito para lang makaginhawa ako. Kasabay rin ang matinding pagkirot ng ulo ang pagsusuka. Mas sensitibo rin si Marilu sa liwanag at ingay kapag umaatake ang kanyang migraine. Sa ilaw, minsan hindi ko may dilat yung mata ko. Dahil sa sobrang sakit, parang puputok siya. And then, ayaw ko rin ng maingay. So, nagkukulong ako sa kwarto. Irritable ako pagka masakit yung ulo ko. Dahil iba talaga yung sakit. Ayon kay Dr. Legaspi, komplikado at hindi simpleng sakit ng ulo lang ang migraine. Yung arteries na nagdadala ng dugo sa brain, nag-i-increase yung volume ng dugo sa brain. So this increased volume ng dugo sa brain increases the pressure in the brain. So kaya nag-headache ka kasi tumaas ang pressure sa brain, kaya nagkakaroon ng headache. May 4 na stages ang migraine pero hindi lahat ay nakakaranas nito. Una, ang prodrome. Dito, maaaring irritable at makaranas ng mas madalas na pag-ihi. Pangalawa, ang aura. Dito nakakakita ang may migraine ng tila mabagal na alon at iba't ibang mga kulay. Pangatlo, ang mismong matinding pagsakit ng ulo. At ang panghuli, ang postdrome na maihahambing naman sa hangover. Ang maaring matrigger ito ng tsokolate, ng kape, maliwanag na ilaw, ng maingay, no? Or iba, pagkain tulad ng mani or beans. Iba-iba rin ang pupwedeng gamutan para maibsan ang migraine. Depende na rin sa tindi nito. Ayon pa kay Dr. Legaspi, maaari raw na mag-umpisa muna sa pag-inom ng mga pain relievers. Kung hindi mag-work yun, may mga gamot na nagko-contain ng caffeine. Kung hindi pa rin gumagana yun, meron yung mga tinatawag na triptans o yung mga taga-act directly sa arteries ng brain para hindi mag-dilate o hindi lumaki. At pagka grabe talaga, maaring mahantong sa pag-oxygen therapy.